Hello, good afternoon mga kapatid. Ako po si Ria Fernandez, ang House Beat Reporter ng News 5 at sa ngayon ay nandito naman tayo sa press briefing room ng House of Representatives. And dahil nga may pandemic, ilan lang sa amin ang physically nakaka-cover dito sa House of Representatives. And kung nabalitaan nyo rin sa mga balita, kailangan may negative antigen test bago ka makapasok sa mga gusali dito sa loob ng Batasan Complex, no? Anyway, I bet nabasa nyo na yung caption natin para dito sa ating Facebook Live sa hapong ito, no? And since House Beat Reporter tayo, it will be all about the congressmen, whether pro or anti-admin sila. It will be all about congressmen ang ating pag-uusapan. At sa hapong ito ay yung naging pagdinig, o actually hindi siya pagdinig but only a briefing ng House Public Accounts Committee dito sa ginagawang investigasyon ng Department of Justice sa napabalita noong nakaraang taon nga na talamak na korupsyon dyan sa state insurer na PhilHealth, no? And I'm sure marami sa atin, lalo na yung mga members talaga ng PhilHealth na nakaantabay, no, kung ano ng update dito. Nababasa ko nga sa mga comment every time na merong mga malalaking istorya, may mga sumisingit na mga komento na ano na nangyari dito sa 15 billion pesos na sinasabi nga noon na nawawala sa PhilHealth. And doon na natin sige simulan. Kanina, sinabi ni PhilHealth Chief, President and CEO Dante Guerrano, na actually itong 15 billion pesos na unang napabalitang stolen o nawawala o binulsa umano ng mga dating opisyal ng PhilHealth ay hindi daw talaga nawawala. And as a matter of fact, inulit nga ni Geran na na-liquidate na daw yung 94% itong 15 billion pesos. So ang unang tanong, saan nga ba napunta? Bakit nagkaroon ng liquidation dito sa 15 billion pesos? Kung matatandaan nyo sa mga naging pagdinig ng Kamara, nabusisi yung tinatawag na Interim Reimbursement Mechanism o IRM. Itong IRM ay isa sa mga parang mekanismo ng PhilHealth na tulungan yung mga ospital na maipagpatuloy yung serbisyo sa taong bayan sa panahon ng mga sakuna. And ang pandemya, ang COVID-19, ay nag-qualify under that 422's event. So yung mga panahon ng sakuna, maglalabas ang pera ng ang PhilHealth para matiyak na tuloy-tuloy yung PhilHealth services ng mga ospital, lalo na ngayong uncertain ng panahon. So yung mga COVID treatment, tuloy-tuloy na makaka-avail yung ating mga PhilHealth members ng serbisyo. Kaya nga lang, naipit sa kabi-kabilang mga kontrobersya itong IRM at iba pang mga programa, benepisyo, packages at iba pang polisiya ng PhilHealth dahil nga sa mga reklamo ng katiwalian, no? So, yun ang update ni PhilHealth President and CEO Chief Dante Gueran. Hindi daw totoong nawawala itong 15 billion pesos and 94% na daw ang kanilang naliliquidate as of February 1, 2021 dito sa 15 billion pesos na nailabas na IRM releases. And update tayo dun sa mga kaso. Last year, marami-rami na rin yung mga nakasuhan before the Office of the Ombudsman, including yung dating hepe ng PhilHealth na pinalitan ni Geran, si General Morales, no? Kung matatandaan nyo. And ang sabi sa atin kanina sa briefing nga ng Department of Justice at ng PhilHealth kaugnay nga nitong korupsyon sa state insurer, hanapin na natin yung detalye, no? Ang sinasabi ni Prosecutor General Benedicto Malcontento na nagsasagawa pa sila ng case build-up sa karagdagang 20 kaso. So, meron na sabihin na natin na at least 10 cases na nauna nung nakaraang taon. And ang sabi ko nga, kahit na nakapagsumiti na sila ng report sa Pangulo noong Setyembre para doon sa binuong Task Force PhilHealth, ay tuloy-tuloy pa rin yung pagsisiyasat ng DOJ at maging ng PhilHealth para, sabi nga nila, to get to the bottom of this problem, para matukoy nila kung saan ba talaga nagkakaroon ng problema, saan ang sabwatan.
And yun nga ang update ni Prosecutor General Benedicto Malcontento kanina na karagdagang 20 cases pa ang up for build-up nila, no? For building of cases or case build-up. And meron na rin 7 nauna na inihain ang NBI sa Ombudsman laban sa mga dating opisyal ng state insurer matapos magsumiti nga ang PhilHealth Task Force ng ulat sa Pangulo. And bukod dito, nasa 7 kaso din daw laban naman sa mga private individuals ang iniakyat na ng DOJ sa mga korte mismo. And as we speak now, gumugulong na daw yung trial o yung paglilitis sa mga ito. Kasi kapag ombudsman ni Lodge or inaakyat yung isang kaso, ibig sabihin, ang sangkot doon ay opisyal ng gobyerno, government official, no? And usually mga pandarambong yan, graft cases ang kinakaharap niyan. And kapag before the Department of Justice, tas inaakyat nila sa korte, usually mga private individuals yan. So, yung mga falsification of documents, kasi di ba natatandaan nyo na isa rin sa mga reklamong nahimay ng mga kongresista sa mga nagdaang pagdinig, yung sinasabi nilang upcasing. Yung sumakit lang ang ulo mo, ika-classify na ng mga erring doctors na meron ka ng parang brain cancer, ganun kalala, para malaki yung claim na makuha nila. So doon nagkakaroon ng kickback ang mga erring doctors, no? And speaking of erring doctors, sinabi rin pala ni PhilHealth Chief Dante Gueran kanina na hindi lang mga PhilHealth officials, at mga empleyado ng PhilHealth ang kanilang nakasuhan dahil pati mga sinasabing ospital at doktor na sangkot nga dito sa korupsyon na ito ay naireklamo na rin nila o naihabla na nila. And sa obserbasyon ni Prosecutor General Benedicto Malcontento, hindi niya masabi na mafia, although in our previous reports, di ba, ina-allege na merong mafia sa PhilHealth. Kaya ang hirap-hirap buwagin ng korupsyon dito sa PhilHealth kahit na magpalit pa ng ilang presidente ang ahensya. So, ang naobserba daw ni Prosecutor General Malcontento, it's up to us now if we want to term it as mafia, but definitely na-observe niya na merong conspiracy na nangyayari, which involves higher officials and of course, siguro mga doktor, mga ospital, kasi hindi naman yan mangyayari kung wala talagang sabwatan within and outside PhilHealth. So, basically, yan yung naging gist and tiniyak din ni PhilHealth Chief Dante Gueran kanina na tuloy-tuloy yung mga reforma na ginagawa nila, no, para maisaayos na yung PhilHealth. And although naging sentro rin siya ng kontrobersya ng mga nakaraang pagdinig, yung IT system ng PhilHealth, giniit din talaga ni Dante Gueran na kailangan talaga nila na ma-upgrade yung kanilang IT system para malabanan nga itong fraud na tinatawag. Kasi nga, kapag centralized and naka-computerized ang lahat, madaling ma-access kung may mga upcasing na nangyayari, kung may mga parang ghost patients, kasi madaling matatrack dahil nakapasok na yun lahat sa computer system. And alam naman natin sa computer system, may tinatawag siyang tagging system at madali nang ma-identify if merong mga nananamantala nga dito sa mga PhilHealth packages or PhilHealth benefits. But then again, sabi ko nga, sinasabi niya yung sa IRM, wala daw talagang missing doon, and actually, dinipensahan din niya yung IRM na napakabuti daw ng intention ng IRM, which is really to help the PhilHealth accredited institutions, health institutions na mapagpatuloy yung kanilang serbisyo, lalo na sa panahon ng mga sakuna. So yan lang yung naging update sa briefing ng DOJ at maging ng PhilHealth sa Kamara kanina, kaugnay nga ng mga ginagawa nilang investigasyon para masugpo na ang problema sa korupsyon dyan sa PhilHealth. So sa puntong ito, let's try to read some of your comments, mga kapatid. Hi to Josefina Doctolero Vasquez watching from Quezon City. Okay, Annalyn Gobalani, ang laki sana ng pera at malaking tulong, kaso ala din naman, hay nako. Victor Junior Española, watching from US Naval Station, Guantanamo Bay, Cuba. Hello, Victor! Ingat po kayo dyan. Kamusta dyan? Okay.
Aprial Lunoza, watching from Caloocan. Hello, Aprial. Or April. April, I think. Sorry. April. Amber, di naman mapakinabangan yung mga hulog. So actually, alam mo Amber, yun din yung reason din kung bakit umaangal yung mga OFW because ang laki ng contribution nila sa PhilHealth and mandatory under the Universal Healthcare Law. And pagdating naman nila sa ibang bansa, in times of need, hindi rin nila magamit yung kanilang PhilHealth benefits because, syempre, iba ang sistema sa ibang bansa. Okay, Randy Soco, pa-shoutout po. Hello, Randy. Kamusta ka? Present, Ma'am Jose de la Cruz K. Sip Jr. Hello. Lino Climaco. Hi, Ma'am. Okay. Chris Gutan sa SSS din po. May kurap din. Chris, actually speaking of SSS, meron pala tayo kung na-monitor nyo, no? On third reading dito sa Kamara, pumasa na yung panukalang batas na bigyang kapangyarihan ng Pangulo na ipagpaliban o isuspend yung implementasyon ng SSS, maging ng PhilHealth premium hike during the pandemic. Pero ano pa yan, dadaan pa yan syempre ng Senado, magbabay-camp pa sila. And then after nun, syempre pipirmahan na ng Pangulo. Sana mahabol na para at least makahinga-hinga tayo sa gastos. Okay, Josefina Doctorera Vasquez again, na-liquidate yung papayales, madali lang mag-liquidate, tapos nasaan ang pera. Makapati ang OIC ngayon, sangkot na naman dapat dyan ilagay yung Kristiyano may takot sa Diyos. Alright. Anyway, salamat po sa mga inputs nyo sa hapon na ito. Hanggang sa muli ho pagka nagbigay ulit tayo ng update mula dito sa Kamara de Representantes. And ingat po kayo mga kapatid. Again, iniimbitahan ko kayo, panoorin po nyo yung tumutok po kayo sa Frontline Pilipinas in a few minutes from now, 6 p.m. ng gabi. Matutunghayan nyo yan dito sa Facebook page News 5. Pwede rin syempre sa inyong mga TV screens via TV5 or Channel 5. Maraming salamat mga kapatid. Magandang hapon po.